Kinatok ng malamig na hangin ng Setyembre ang pasilyo sa harap ng bagong tayong Northgate Plaza, isang gusaling salamin na sinasabing sagisag ng modernong Makati. Bago pa man sumikat sa media ang engranding pagbubukas, dumating ng maaga si Lucas Javier, nakaupo sa itim na wheelchair, suot ang simpleng khaki jacket at lumang maong. Halos isang taon na mula nang masangkot siya sa aksidenteng kinasira ng 2 binti. Mula nooy mas pinili niyang maging tahimik at obserbahan na lamang ang mundong patuloy na tumatakbo. Ngunit ngayong araw, may mahalaga siyang plano. Gusto niyang sorpresahin ng mahigit 500 empleyado ng Crestlim Development Corp, kumpanyang minana niya sa yumaong lolo at binuo niya sa maikling panahon sa likod ng alias. Walang kahit sinong staff o partner na nakakakita pa sa tunay niyang mukha. Madalas ay puro online meeting, naka-off ang camera, gamit ang pangalang Mr. LJ. Paglapit niya sa otomatikong into ng Northgate, mabilis na hinarang si Lucas ng gwardyang si Ronald Reyes, batak at masigla, bagong salta sa security agency at taglay ang kumpiyansang nadiskubre niya raw ang tunay na layon ng mga taong nasa paligid. Hoy! Saan ka pupunta? Matinis na sigaw nito, sabay tutok ng daliri sa mukha ni Lucas. Napalingon ang ilang empleyadong papasok sa shift. Nag-usap ang kanilang mga mata, may halong awa at kaba. Pasensya na po sir, mahinang tugon ni Lucas. May appointment ako sa loob. Hindi pa naiisplika ni Lucas ang buong pangungusap, binalibag na ng gwardya ang wheelchair handle. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, paki-comment naman sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like, i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Appointment daw? Dito? Akala mo nabibili mo kami sa drama mo? Tignan mo yung suot mo. Baryang kita pa yan pang ospital. Umuwi ka na bago pa kita ipablatter. Tumigil ang hangin sa gilid ng plaza. Nakaawang ang bibig ni Lucas. Nanginginig ang daliri sa braso ng silyang bakal. Sa di kalayuan, napatigil si Nerissa, accounting clerk, may hawak na stack ng papeles. Si Gio, intern, halos mabitawan ng kape. Subalit walang nangahas lumapit. Sapat nang marinig ang sigaw ng gwardya para mapako sa kinatatayuan. Sir, muling usal ni Lucas, pilit na kalmado, nasa akin ang ID authorization letter. Sinungaling, singit ni Ronald sabay pulandit ng laway. Huwag mo akong niloloko, pumunta ka sa City Hall, doon kayong mga palaboy. Inangat niya ang radyo para ipatawag ang backup, tila handang ipahila palabas si Lucas. Dumagsa ang bulong-bulungan, may nagtangkang videohan sa cellphone pero isang sulyap lang ni Ronald, nagsitigil na ang mga nagre-relyevo. Sa sulok ng mata, nakakita si Lucas ng refleksyon sa dingding ng salamin. Ang sarili niyang hitsura, mukhang pagod, buhok na medyo magulo at jacket na natalsikan ng alikabok mula sa gulong ng wheelchair. Hindi mo aakalain na ang lalaking nakaupo roon, ang lalaking nagdisenyo ng software na ginamit sa pag-construct ng mismong gusaling iyon. Sa dibdib niya, maalab ang pintig. Hindi ng hiya, kundi ng alaala ng bigkas ng lolo. Pag minamaliit ka anak, ngumiti ka. Kasi baka bukas, ikaw na magtataas sa kanila. Sa gitna ng sigawan, bumukas ang pinto at lumabas si Andrea Sison, HR Director ng Crestlim. Hawak ang tablet. Nagulat siya sa eksena. Guard Reyes, anong nangyayari? Tanong niya habang sinusuri ang papel sa kamay ni Lucas. Ma'am, pasensya na. Vagrant po ata to. Matalim ang singkit ni Andrea. Agad niyang binasa ang sulat. Nakastamp na confidential. New ownership transfer ceremony. Napalunok siya nang makitang lagda ni Lucas Javier sa baba. Lagdang ilang beses niyang nakita sa kontrata pero hindi pa nakikilala ng personal. Guard! Utos niya, nanginginig ang tono. Bitawan mo yung wheelchair. Pero tila nila mo ng kahihiyan o pagkakaigo ang gwardya. Ma'am, baka peke yan! Bulalas niya. Sa sandaling iyon, hindi na nakatiis si Andrea. Inilabas ang intercom, tinawagan ng building admin. Activate protocol view. Dadalhin ko si Mr. Javier sa penthouse. Nagtilian ang radyo ng 3 gwardya na lumapit. Si Ronald napaatras, natulala, habang dahan-dahang itinutulak ni Andrea ang wheelchair paloob. Sa lobby, halos mamutla ang receptionist nang mapagtanto kung sino ang nakaupo sa gilid. Sinuri ni Lucas ang paligid. Marmol na sahig. Chandelier na siya mismo ang pumili mula sa katalog.
at mga desk na ipinasuggest niya base sa sino mang bisitang may kapansanan. Ilang hakbang pa, dumating si Engineer Giorgio Medina, Project Manager. "Sir LJ, welcome po!" sigaw niya habang nagbobo. May halong sindak at saya sa boses. Una nilang pagkikita ng harap-harapan. Lumapit din ang dalawa pang Vice President. Lahat sila nakayuko, maliban kay Ronald Reyes na nananatiling nakatunganga sa gilid, parang sinampal ng hangin. Sa elevator, huminga ng malalim si Lucas. "Thank you, Andrea," bulong niya. "Baka sang ka ba?" "Pasensya na po sir sa nangyari," tanggi na isagot ni HR Director habang namumula ang pisngi. "Hindi to lahat nga ang paragantong pagtrato," sagot niya, pero may bahid lungkot. Sa pagdating sa Penthouse Conference Hall, ang board ay naghihintay, ready ang projector. Official handover to Mr. Lucas Javier, President and CEO. Napangiti si Lucas nang makita ang multimedia deck. Hindi dahil sa titulo, kundi dahil naaalala niyang 2 years ago, hindi siya makabangon. Halos gusto nang sumuko. Ngayon narito siya, patunay na ang isang taong tinatalikuran ng mundo ay kayang bumalik na may dalang ilaw. Sa ibaba, hindi mapakali si Ronald. Nagkakagulo ang mga staff. Kanya-kanyang chismis, halos mawalan siya ng hangin nang lapitan siya ni Gio, ang intern. "Kuya Guard, alam mo bang si Sir Lucas, may-ari niyan lahat?" Bulong nito. Napanganga si Ronald, napayuko. Sa kalooban ay nanliit siya sa alaalang kinagtabuyan ng taong ngayoy magiging amo niya. Hindi niya malaman kung saan pupunta, hanggang sa kumalabog ang elevator at lumabas si Andrea. Hinanap siya. "Guard Reyes, pinapatawag ka ni Sir Javier." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ronald. Nanginginig ang kamay, sumunod siya. Sa conference hall, tahimik ang board habang ipinapakilala ni Lucas ang advokasya niya. Tatawagin niyang Kisla Program, pagtiyak na lahat ng gusaling pagmamay-ari ng kumpanya ay may kompletong ramp, tactile flooring, audio elevator at priority training sa inclusivity. Hindi tayo magtatapos sa design, hamon niya, kundi mag-uuntisa sa pagtrato. Wala nang uulit ng nangyari kanina sa labas. Tumayo siyang marahan, prosthetic brace ang nakatago sa jogging pants at hinawakan ng katabing podium. Umalingaw-ngaw ang palakpak ng board, halos maiyak si Engineer Medina sa gulat sa lakas ng loob ng CEO. Sa pintuan, nakapasok na si Ronan, tumulo ang pawis sa noo, nanginginig ang labi. Mr. Javier, garalgal niyang wika, "Patawad po sa ginawa ko, kahihiyan kong di ko binura." Tahimik na tinapunan siya ni Lucas ng tingin. Hindi galit, kundi matinding pagod at bigat ng alaala. Lumapit si Ronald at lumuhod, hawak ang sombrerong panggwardya. "Kung tatanggalin niyo ako, tatanggapin ko." Pero pinatigil siya ni Lucas. Itinaas ang palad. "Hindi ko gagawin," sabi ni Lucas, mahina ngunit malinaw. "Alam mo bang noong aksidente ko, pinagkamalan din akong pulubin ng gwardyang nag-respond? Hindi niya alam, ako ang may-ari ng truck na tumulong magbaklas ng barikada. Kaya naisip ko, kasalanan ba ng tao kung kulang siya sa kaalaman o kulang ang sistema?" Napatingin sa sahig si Ronald, naglalagos ang luha. "Simula bukas," patuloy ni Lucas, "ikaw ang magiging head ng First Responder Training. Pero dadaan ka muna sa 3 buwang seminar sa Persons with Disability Affairs Office. Pagkatapos, tuturuan mo lahat ng gwardiya at janitor kung paano respetuhin at tumulong sa mga persons with disability." Nabuhayan ng hangin si Ronald, humagulhol na parang batang napatawad ng ama. "Salamat sir, babawi po ako." Lumipas ang 3 buwan, sa Northgate Plaza, makikita na sa bawat pader ang bagong signage. Lahat ay malugod na tinatanggap. Pinangunahan ni Ronald ang mock drills, paano itutulak ng tama ang wheelchair, paano hihinayin ang harang para may priority lane, paano makikinig kapag puspos ng hiya ang humihingi ng tulong. Sa unang graduation ceremony, nakasuot siya ng malinis na uniforme, pero may dagdag na ribbon na may simbolong wheelchair, parang palatandaan ng bagong responsibilidad. Si Lucas, nakatayo sa tabi ng podium na gawa sa recycled wood, nag-abot ng certificate kay Ronald na nangingilid ang luha sa tuwa. "Kita mo?" bulong niya. "Bawat sigaw mo dati, palitan mo ngayon ng salita ng pag-angat." Tumanggo si Ronald, inangat ang diploma at nagpalakpak ang buong crowd. Mga gwardya, messenger, engineer, call center agent at mga taong unang at huling beses palang nakadalo ng training tungkol sa dignidad ng PWD.
Di naglaon, ang kwento ni Lucas ay kumalat hanggang TV. Pinakita ang footages, ang sigaw ng isang gwardya, ang katahimikan ng isang lalaking nakaupo at ang pagbabagong nag-ugat sa kanilang dalawang puso. Sa dulo ng feature, nakuna ng kamera si Lucas na nakangiti, nakaupo pa rin sa paborito niyang wheelchair. Ipit sa daliri ang maliit na plaka na may nakasulat, hindi kalungkutan ng kapansanan, kundi ang balintunang mata na tumitingin. Sa likod niya nakatayo si Ronald na kasuot ng bagong badge, Accessibility Marshal. Umihip ang marahan ng hangin ng Setyembre, sumisipol habang pinapasok ng dalawang lalaki ang mga bisitang may saklay, may hearing aid at may kagustuhang makilala bilang higit sa iniisip ng iba. Sa bawat pagbukas ng pinto, inuuna nila ang pagtango at ngiti, sapagkat doon nagsimula ang kwento. Sa isang pagtangging makita ang tao bilang tao at sa pagtanggap na ngayoy sinisikap isulat sa bawat sulok ng bagong nagpupumilit na mundo. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Anong aral ang inyong napulot? Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko dahil ang suporta niyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga para sa bago nating kwento.